Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga senior citizen. Kagabi, may isang Ginoo mula sa Cebu na nagbahagi sa akin ng isang kwentong maaaring pamilyar sa inyo. Sabi niya, natulog ako ng polaba ng gabi, mabilis akong nakatulog, pero parang orasan, nagising ako ng madaling araw, tapos ulit ng parbaando. Pagsikat ng araw, pakiramdam ko hindi man lang ako nakatulog. Kung kayo po ay higit sa 60 taong gulang, malamang na naranasan ninyo na rin ang ganitong mahahabang gabi na hindi mapakali. Maaaring sinisi ninyo ang inyong edad, ang inyong pantog, o kahit pa ang tsaa na ininom ninyo kasama ng hapunan. Ngunit, heto po ang katotohanan. Minsan, ang totoong problema ay hindi kung gaano karami ang iyong iniinom, kundi kung kailan at ano ang iniinom mo bago matulog. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang paraan ng pag-inom ng tubig ay makakatulong sa inyo na makatulog ng 7 oras ng diretso ng walang mga nakakabanas na pagpunta sa banyo sa hating gabi. Isa itong simpleng pagbabago, isang bagay na maaari ninyong subukan ngayong gabi at nakatulong na ito sa libu-libong mga nakatatanda sa parehong Amerika at India na magkaroon ng mas malalim at mas mapayapang pahinga. Bago tayo magsimula, gusto ko sanang marinig ang inyong kwento. Saan po kayo nanonood ngayon? At anong oras na po diyan? Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Sabik na akong makita ang inyong mga sagot. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pindutin po ang subscribe button. Kung hindi naman, i-like nyo na lang po. Malaking tulong na po ito sa paglago ng channel na ito. Kaya't manatili po kayo dahil sa susunod na ilang minuto, ibabahagi ko ang isang magaan na gawi sa gabi na maaaring magpakalma sa inyong katawan, magpatahimik sa inyong pantog, at ibalik sa inyo ang uri ng tulog na akala ninyo ay nawala na magpakailanman. Pagkatapos ng edad 60, maraming nakatatanda ang nagsisimulang mapansin ang isang tahimik, ngunit paulit-ulit na pagbabago sa kanilang mga gabi. Ang dating parang isang tuloy-tuloy na pahinga ay nagiging isang siklo ng pag-idlip, paggising, at pagpupumilit na makatulog muli. Hindi po ito basta-basta nagkataon lamang. Ipinapakita ng agham na habang tayo ay tumatanda, unti-unting kumukonti ang produksyon ng ating katawan ng isang hormone na tinatawag na vasopressin. Ang hormone na ito ang karaniwang nagsisinyas sa mga bato na pabagalin ang paggawa ng ihi sa gabi. Kung walang sapat na vasopressin, ang mga bato ay patuloy na gumagana sa parehong bilis na pinupuno ang pantog kahit na gusto ng katawan na magpahinga. Kasabay nito, ang mismong pantog ay nagiging mas sensitibo. Noong kabataan ninyo, kaya nitong maglaman ng 400 o 500 mil bago magpadala ng agarang mensahe sa utak. Ngunit, pagkatapos ng edad 16, maaaring mag-trigger ang pantog ng parehong senyas sa 150 mililitro pa lamang, halos kalahating baso lang ng tubig. Ibig sabihin, kahit kaunting likido lang ay maaaring makagising sa inyo kahit na hindi naman talaga kailangang bumangon. Isa pang salik ay ang melatonin, na madalas tawaging sleep hormone. Pagkatapos ng kalagitnaan ng buhay, mas kaunti na ang melatonin na ginagawa ng katawan, kaya mas mahirap mapanatili ang isang matatag na ritmo ng pagtulog. Iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsasabing madali silang makatulog, ngunit masyadong maagang nagigising at hindi na makabalik sa parehong mahimbing na pahinga. May papel din ang mga nakasanayang kultura. Sa Estados Unidos, maraming senior ang nagtatapos ng gabi sa isang basong tubig o isang tasang herbal tea. Sa paniniwalang ito ay malusog.
Sa India, ang mga nakatatanda ay maaaring uminom ng isang tasang golden turmeric milk o isang spiced masala chai bago matulog. Ang mga inuming ito ay nagbibigay ng ginhawa, ngunit ang mismong likido ay maaaring maging lihim na dahilan ng pira-pirasong tulog. Mahalagang maunawaan na ang simpleng tubig ay hindi ang kalaban. Ang hydration ay mahalaga para sa mabuting kalusugan. Ang problema ay ang tiyempo. Ang pag-inom ng malalaking halaga sa gabi ay maaaring makasira sa balanse na kailangan ng inyong katawan para magpahinga. Ang magandang balita ay ang maliliit na pag-aayos. Pag-inom ng mas marami sa araw, pagbabawas paglubog ng araw, at pagpili ng mas maliliit na higop sa halip na buong baso ay maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba. Kaya, kung nagigising kayo ng 2 o 3 ng madaling araw, alamin ninyo na hindi ito simpleng pagtanda lamang. Ito ay ang inyong katawan na humihingi ng isang bagong ritmo, isang ritmo na maaari pa ninyong hubugin. Sa ilang magagaang na pagbabago at may kamalayan at pasensya, maaari ninyong gabayan ang inyong mga gabi pabalik sa isang kalmado at tuloy-tuloy na pagtulog. Habang tayo ay tumutungtong sa ating 60s at higit pa, marami sa atin ang nakakapansin na ang isang buong gabing pahinga ay hindi na madaling makuha. Ang paggising ng 2 o 3 ng umaga ay nagiging halos karaniwan. At kahit na ang katawan ay parang pagod na pagod, ang isip ay ayaw manatiling tulog. Madalas ipinapaliwanag ito ng mga doktor sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga pagbabago sa hormones at sa nervous system. Ngunit ang katotohanan ay mas simple kaysa sa inaakala ng marami. Minsan, ang uri ng inumin na pinipili ninyo bago matulog ay tahimik na nagpapasya kung kayo ay matutulog ng payapa o magpapagulong-gulong buong gabi. Ang simpleng tubig ay maaaring makapawi ng inyong uhaw, ngunit hindi nito pinapakalma ang utak o mga kalamnan at maaari nitong itulak ang pantog na istorbohin ang inyong pahinga. Ang magandang balita ay may mga banayad at natural na alternatibo, mga maiinit na inumin na sumusuporta sa pagre-relax, nagbabalanse ng electrolytes, at naghihikayat sa produksyon ng melatonin. Ating tuklasin ang 5 inumin bago matulog na maaaring subukan ng mga nakatatanda sa Pilipinas, na bawat isa ay nag-aalok hindi lamang ng ginhawa, kundi pati na rin ng posibilidad na makatulog buong gabi na may mas kaunting paggising. Warm almond milk, walang asukal. Isa sa pinakamabisang alternatibo sa simpleng tubig ay isang maliit na tasa ng unsweetened almond milk na bahagyang pinainit bago matulog. Ang almond milk ay naglalaman ng magnesium, isang mineral na nagpapakalma sa nervous system at tumutulong na maibsan ang tensyon sa mga kalamnan. Naglalaman din ito ng tryptophan, isang amino acid na ginagawang serotonin ng katawan, at pagkatapos ay melatonin, ang mismong hormone na responsable sa pagtatakda ng ating sleep-wake rhythm. Para sa maraming nakatatanda, ang natural na tulong na ito ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng mababaw na pahinga at mas malalim na restorative sleep. Dito sa Pilipinas, madali nang mahanap ang almond milk sa mga grocery store. Maraming senior na ang lumipat dito dahil ito ay lactose-free, mas madaling tunawin, at hindi nagdudulot ng pamamaga ng tiyan na maaaring makagambala sa pahinga. Ang pagiging mainit nito ay susi. Ang bahagyang pag-init ng almond milk ay nagsisinyas sa katawan na oras na para mag-relax, halos tulad ng paraan kung paano nagpapakalma ang mainit na kumot o isang malambot na ilaw sa gabi. Mahalagang piliin ang uri na walang asukal.
Ang dagdag na asukal ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood glucose na hahantong sa paglabas ng adrenaline at cortisol na gumigising sa utak sa maling sandali. Isipin ninyo si Mang Lito mula sa Quezon City na dati ay humihigop ng tubig bago matulog at palaging nagigising ng 3 panago ng madaling araw. Matapos lumipat sa almond milk, nagsimula siyang makatulog ng 5 o 7 na oras ng diretso, gumigising na may mas malinaw na isip at mas matatag na mga hakbang. Simple lang ang aral. Kapag binigyan mo ang utak at mga kalamnan ng tamang nutrisyon, gagantimpalaan kanila ng mas mahimbing na pahinga. 2. Chamomile tea. Ang chamomile tea ay tinawag na banayad na pampakalma ng kalikasan at may magandang dahilan. Ang pinakamahalagang compound nito, ang apigenin, ay kumakapit sa mga espesyal na reseptor sa utak na nagpapabawas ng mga balisang pag-iisip at nagpapabagal sa isipang takbo ng takbo. Ang aksyon na ito ay nagpapadali sa pag-idlip at nagpapababa ng posibilidad na biglaang magising sa kalagitnaan ng gabi. Ang chamomile ay naglalaman din ng mga plant compound na may banayad na anti-inflammatory properties na nagpapakalma sa mga daluyan ng dugo sa utak na nagpapabuti ng sirkulasyon habang nagpapahinga. Ito ay natural na caffeine-free, kaya hindi nito stimulate ang nervous system tulad ng itim na tsaa o kape. Isaalang-alang ang kwento ni Aling Maria, isang 70 taong gulang na guro mula sa Baguio. Dati ay gumugugol siya ng maraming oras sa pagtitiig sa kisame pagkatapos magising ng 2:00 ng umaga. Nang palitan niya ang kanyang panggabing baso ng tubig ng isang maliit na tasa ng chamomile tea na dahan-dahang ibinabad at hinigop 45 minuto bago matulog, napansin niya ang isang kahanga-hangang pagbabago. Sa loob ng 1 linggo, mas madali na siyang nakakabalik sa tulog at hindi na gaanong mabigat ang kanyang pakiramdam tuwing umaga. Para sa mga nakatatanda na nabubuhay sa tahimik na pag-aalala ng isa na namang gabing hindi mapakali, ang chamomile ay nag-aalok ng pag-asa sa isang tasa, ligtas, natural, at lubos na nakakakalma. 3. Mainit na buko juice, coconut water. Maaaring hindi buko juice ang unang inumin na naiisip para sa oras ng pagtulog, ngunit ang mga benepisyo nito ay nakakagulat. Natural na mayaman sa potassium, magnesium, at kaunting sodium, ibinabalik nito ang balanse ng electrolyte, pinapakalma ang aktibidad ng mga nerve, at binabawasan ang pagkakataon ng pamumulikat sa gabi. Ang mga mineral na ito ay nagpapakalma rin sa mga kalamnan ng pantog na tumutulong na bawasan ang mga hindi kinakailangang senyales na gigising sa iyo habang mahimbing ang tulog mo. Sa Pilipinas, ang buko juice ay matagal nang iginagalang bilang isang pampalamig at pambalanse na inumin. Ngunit para sa mga senior, ang isang maliit na bahagyang pinainit sa gabi ay maaaring higit pa sa isang pampresko. Maaari itong maging isang paraan upang mapanatiling kalmado ang pantog at matatag ang katawan sa buong gabi. Gayunpaman, mahalaga na huwag uminom ng masyadong marami. Isang tasa na hindi hihigit sa mga 120 ml mga 1 oras bago matulog ay sapat na. Ang malamig na buko juice mula sa pre-dehydrator ay maaaring makairita sa pantog, ngunit ang pag-init nito ay ginagawa itong mas banayad sa tiyan. Isipin ninyo si Lolo Kiko sa Davao na nahihirapan sa 3 beses na pagpunta sa banyo tuwing gabi. Nang subukan niya ang mainit na buko juice kapalit ng malamig na tubig, nagsimula siyang makatulog hanggang sa madaling araw. Mas magaan ang kanyang mga umaga
at mas masaya ang kanyang kalooban. 4. Golden milk, gatas na may luyang dilaw at paminta. Ang golden milk, isang halo ng mainit na gatas at luyang dilaw, turmeric, ay isa sa mga pinakamamahal na tradisyon ng India na sikat na rin ngayon sa Pilipinas. Kinukumpirma ngayon ng modernong agham ang sinasabi ng mga lola sa loob ng maraming siglo. Ang aktibong compound ng luyang dilaw, ang curcumin, ay nagpapababa ng pamamaga, nagpapababa ng cortisol, at tumutulong sa katawan na mag-relax bago matulog. Ngunit heto ang isang mahalagang detalye. Ang curcumin ay hindi madaling ma-absorb ng mag-isa. Yon ang dahilan kung bakit ang isang maliit na kurot ng itim na paminta na mayaman sa piperine ay nagpaparami ng absorption nito hanggang 7 beses na tinitiyak na natatanggap ng katawan ang buong benepisyo nito. Bukod sa pagpapakalma sa isip, ang golden milk ay maaari ring magpagaan ng pananakit ng kasukasuan na maaaring gumising sa mga nakatatanda sa gabi. Ang kombinasyon nito ng malusog na taba at anti-inflammatory compounds ay nagpapatatag ng blood sugar sa magdamag na binabawasan ang mga hormonal surge na nakakagambala sa pahinga. Kunin natin ang halimbawa ni Aling Nena sa Maynila na nakikipaglaban sa pananakit ng tuhod na madalas gumising sa kanya ng tremahilak ng umaga. Matapos gawing bahagi ng kanyang ritual sa gabi, ang golden milk, hindi lang siya nakatulog ng mas matagal, napansin din niya na hindi na gaanong naninigas ang kanyang mga kasukasuan paggising. Ay mainit na gelatin o sabaw ng buto, bone broth, ang huling inumin sa ating listahan ay maaaring makagulat sa inyo. Ang isang mainit na tasa ng gelatin o light bone broth tulad ng pinakuluang sabaw ng manok o bulalo ay nagbibigay ng glycine, isang nakakakalmang amino acid na dahan-dahang nagpapababa ng core body temperature at nagpapataas ng slow wave brain activity, ang mismong pattern na kailangan para sa malalim at tuloy-tuloy na pagtulog. Hindi pinipilit ng glycine ang katawan na magpahinga tulad ng isang tableta. Sa halip, sinusuportahan nito ang utak sa paggawa ng natural na transisyon na iyon na hinahayaang bumagal ang nervous system ng walang pagtutol. Sa Pilipinas, ang mas magagaang na sabaw ay karaniwan sa tradisyonal na pagluluto, lalo na para sa mga nagpapagaling mula sa sakit. Nag-aalok ito ng collagen-building proteins at minerals na nagpapatibay sa mga kasukasuan, balat, at connective tissue. Para sa mga nakatatanda, ito ay maaaring maging partikular na makabuluhan dahil ang paninigas ng kasukasuan at marupok na balat ay madalas na nagiging paalala ng pagtanda tuwing gabi. Iminumungkahi din ng pananaliksik na sinusuportahan ng glycine ang proseso ng paglilinis ng utak habang natutulog na tumutulong na alisin ang mga basurang protina na maaaring maipon sa paglipas ng panahon. Isipin ninyo, si Mang Jose, isang retiradong ininyero sa Batangas na nahihirapan sa hindi mapakaling gabi at pagod sa umaga. Nang magdagdag siya ng isang maliit na tasa ng mainit na bone broth 30 minuto bago matulog, nagsimula siyang makaranas ng mas matatag na pahinga at mas matalas na focus sa umaga. Ang paraan ng pagpili ninyo ng inumin sa gabi ay kasing halaga ng kung ano ang inilalagay ninyo sa tasa. Para sa mga nakatatanda, ang pantog ay mas sensitibo. Kaya ang pag-inom ng sobrang dami sa isang pagkakataon ay halos garantiya ng isang pagpunta sa banyo ng duhnugi ng umaga. Iyon ang dahilan kung bakit inirerekomenda ng mga eksperto na panatilihing maliit ang dami, mga 120 hanggang 100 pumapunta pamamwali
halos kalahating tasa. Sapat na iyon upang maihatid ang mga nakakakalmang nutrisyon nang hindi pinupuno ang sistema. Mahalaga rin ang tiempo. Ang paghigop ng inumin mga 60 hanggang 90 minuto bago matulog ay nagbibigay daan sa katawan na i-absorb ito, pakalmahin ang pantog at makapunta pa sa banyo sa huling pagkakataon bago humiga. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring maiwasan ang mga nakakabanas na paggising sa mismong simula ng inyong pinakamalalim na tulog. Kasing halaga rin ang pag-iwas sa asukal o mga pampatamis na mabilis na nagpapataas ng blood sugar at nagtitrigger ng mga alertness hormone na nagpapanatiling gising sa utak. Ang isang plain, mainit at walang tamis na inumin ang pinakamabining paraan para sabihin sa katawan na oras na para magpahinga. Ngunit hindi sapat ang isang nakakakalmang inumin lamang. Ang pagsasama nito sa maliliit na gawi sa gabi ay lumilikha ng isang routine na natututunang pagkatiwalaan ng inyong katawan. Ang banayad na pag-uunat ay nagpapaluwag sa mga naninigas na kalamnan. Ang isang mabagal na paglalakad pagkatapos ng hapunan ay tumutulong sa panunaw at nagpapababa ng stress. Ang isang tahimik na silid-tulugan na malamig, mga 18 hanggang 21°C, madilim at tahimik ay nagpoprotekta sa siklo ng pagtulog. At marahil ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang pagtulog sa parehong oras bawat gabi ay nagtuturo sa utak na maghanda para sa pahinga. Kapag ang paggising sa kalagitnaan ng gabi ay nagiging isang regular na pattern, ang epekto nito ay higit pa sa kaunting na walang tulog. Sa paglipas ng panahon, nahihirapan ang utak na mag-imbak ng mga bagong alaala at maging ang mga simpleng gawain tulad ng pag-alala kung saan mo iniwan ang iyong mga susi o ang petsa ng appointment sa doktor ay nagiging mas mahirap. Inilalarawan ng maraming nakatatanda ang tahimik na pagkadismayang ito na para bang ang kanilang mga iniisip ay dumudulas sa kanilang mga daliri. Ang putol-putol na pagtulog ay nagpapabawas din sa paglabas ng growth hormone na mahalaga para sa pagkumpuni ng kalamnan at buto. Kung walang sapat na malalim na pahinga, humihina ang mga kalamnan, nagiging mas marupok ang mga buto, at bumabagal ang natural na kakayahan ng katawan na gumaling. Isa rin itong panganib sa kaligtasan. Ang paglalakad papunta sa banyo sa dilim na medyo tulog pa at hindi matatag ay lubos na nagpapataas ng tsansa ng pagkahulog. Ang puso ay nagdurusa rin. Ang paulit-ulit na paggising ay nagpapataas ng presyo ng dugo, nagpapahirap sa cardiovascular system at maaaring makagulo sa mga antas ng asukal sa dugo na ginagawang mas mahirap kontrolin ang diabetes at mabigat ang emosyonal na pasanin. Maraming senior ang naglalarawan ng paggising sa umaga, napagod na, naubos ang enerhiya o sinasabi na parang nawala ang kanilang sigla o lakas ng buhay. Ang mensahe ng pag-asa ay hindi maiiwasan ang mga problemang ito. Sa pamamagitan ng pag-aaral kung bakit nangyayari ang mga paggising sa gabi at paggawa ng mga banayad na pagbabago, mapoprotektahan ninyo ang inyong memorya, balanse at enerhiya sa umaga. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagsisimulang mawala ng ilan sa mga natural na senyales na gumagabay sa pagtulog. Ang magaan na pisikal na aktibidad sa gabi ay nagsisilbing parang isang reset button na tumutulong sa katawan na makilala na oras na para maghanda para sa pahinga. Kahit 10 minuto lang ng pag-uunat ay maaaring magpaluwag ng masisikip na kalamnan, magpagaan ng paninigas ng kasukasuan, at magpakalma sa nervous system. Ang isang maikling paglalakad pagkatapos ng hapunan
na isang tradisyon sa kultura ng mga Pilipino ay hindi lamang nakakatulong sa panunaw, kundi nagdudulot din ng kapayapaan ng isip. Ang mga gawin na ito ay sumasalamin sa parehong karunungan. Ang mabagal, ritmikong mga hakbang ay tumutulong na sinyasan ang utak na ang araw ay nagtatapos na at ligtas ng magpahinga. Ang mga ito ay hindi tungkol sa pagsunog ng calories o pagpapalakas. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa katawan na bumitaw. Ang aral ay malinaw. Ang banayad na paggalaw ay hindi isang pasanin. Ito ay isang regalo. Sa pamamagitan ng pagyakap dito, ipinapaalala ninyo sa katawan at isip na ang mapayapang gabi ay posible pa rin anuman ang inyong edad. Isa sa mga pinakanakapagpapasiglang katotohanan tungkol sa pagbabago ng mga gawi sa gabi ay ang katawan ay madalas na tumutugon ng mas mabilis kaysa sa inaakala ninyo. Sa loob ng 3 hanggang 10 araw ng pag-aayos ng tiempo ng inyong pag-inom at pagpili ng mas banayad na inumin bago matulog, maraming nakatatanda ang nakakapansin na mas mabilis silang nakakatulog at hindi na gaanong nagpapagulong-gulong. Pagkatapos ng 12 hanggang 3 linggo ng pagiging konsistente, ang mga pagbabago ay nagiging mas malalim. Sa halip na magising ng maraming beses, maaari kang makatulog sa buong siklo at maabot ang mahalagang yugto ng malalim na pagtulog. Dito inilalabas ang growth hormone na tumutulong sa pagkumpuni ng mga kalamnan at pagpapatibay ng mga buto. Ito rin ang panahon kung kailan pinagsasama-sama ang mga alaala, kaya't maraming senior ang nag-uulat ng mas malinaw na pag-iisip at mas mahusay na focus sa araw. Kunin natin ang halimbawa ng isang lola sa Pampanga na dati ay kinatatakutan ng gabi dahil alam niyang magigising siya ng hindi bababa sa 3 beses. Pagkatapos ng 3 linggo ng mainit na almond milk at pag-uunaat sa gabi, buong pagmamalaki niyang sinabi, "Sa wakas, nakakatulog na ako tulad noong 50s pa lang ako." Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagbuti ay hindi lamang posible kundi abot kamay. Pagkatapos ng edad na 60, maraming tao ang tahimik na tinatanggap ang putol-putol na tulog bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit ang katotohanan ay mas puno ng pag-asa. Ang malalim at nakapagpapanumbalik na pahinga ay hindi isang luho na nakalaan lamang sa mga bata. Sa tamang mga gawi sa gabi at tamang inumin bago matulog, ang inyong mga gabi ay maaaring muling magdala ng kagalingan sa halip na pagkadismaya. Ang paanyaya ay simple. Pumili lamang ng isa sa 5 inumin na tinalakay natin at subukan ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 7 gabi. Panoorin kung paano tumutugon ang inyong katawan. Marahil ay matutuklasan ninyo na mas matagal na kayong natutulog bago magising. O baka naman, mas magaan ang inyong pakiramdam sa umaga at mas malinaw ang inyong mga iniisip. Bawat maliit na pagbuti ay patunay na alam pa rin ng inyong katawan kung paano ibalik ang sarili nito kapag binigyan ng tamang suporta. Tandaan po ninyo ang mensaheng ito. Inalagaan ninyo ang inyong pamilya sa buong buhay ninyo. Ngayon, hayaan ninyong ang mga simpleng inuming ito naman ang mag-alaga sa inyo. Maging ito man ay mainit na almond milk, chamomile tea, buko juice, golden milk, o isang magaang na sabaw, bawat isa ay nag-aalok ng ginhawa, nutrisyon, at isang landas pabalik sa kapayapaan. Kung ang mensahe ngayon ay nakaantig sa inyo, gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Iha-comment po ang salitang pag-asa sa ibaba upang malaman ng iba na hindi sila nag-iisa.
At kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, paki-like, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na maaaring nangangailangan din ng mas mahimbing na tulog. Sama-sama, maaari nating ipaalala sa ating mga sarili na kahit pagkatapos ng siksiyan ang mga mahinahong gabi at mas masiglang umaga, ay abot kamay pa rin.